sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 29, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Unusual po ito. 4 na encashment ng Office of the Vice President sa halagang kalahating bilyong piso. Hindi pangkaraniwan ayon sa dating Land Bank Manager. Ang China lang ang lantarang naglalabag sa batas dito. Defense Secretary Gilberto Teodoro, iginiit, China ang patuloy na lumalabag sa international law sa sigalot sa West Philippine Sea. Wala ako. I cannot comment on that. VP Sara Duterte, tumangging magbigay ng pananaw sa Pax Silica Initiative o Global Supply Chain sa AI at Semiconductors. It takes one to know one. Palace Press Officer Claire Castro, pumalag sa hirit na impact tangkalay sa social media ni Senator Amy Marcos. Sa palakasan, Alex Ayala, sasagupain si defending champion Leila Fernandez sa DC Open sa Washington, D.C. At sa showbiz, SB19 Pablo, inilabas na ang official music video na Usad. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinimulan na ng prosekusyon ang pagharap ng mga testigo sa Article 1 kaugnay sa akusasyong misuse of confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng dalawang dating manager ng Land Bank na kakaiba o hindi pangkaraniwan ang pag-e-encash ng mga tseke sa kanilang branch na aabot sa mahigit 612 million pesos at inilagay sa mga bag ang cash. Pero anila, hindi nila alam na ito ay para sa confidential funds. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Wala po. Unusual po ito. Itong pananaw ng dating Land Bank Show Boulevard Department Manager na si Violeta Constantino ang unang testigo ng prosekusyon sa Article 1 kaugnay ng manumalyaw-manong paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nang matanong ng Senator Judges kung normal bang ini-encash ng government agency ang 4 na tseke na nagkakalaga ng 125 million pesos kada isa o katumbas ng kalahating bilyong piso. Kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya I don't think po na magtanong pa kami. In-encash ito ng Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sa pagitan ng December 2022 at July 2023. Idinetalye ni Constantino ang naging proseso. Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Hindi na kinross-examine ng depensa ang testigo. Nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Mm-hmm. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo.
Sa guidelines ng Anti-Money Laundering Council, dapat report ng financial institution head ang anumang transaksyon na hihigit ng 500,000 pesos lalo na kung ito'y kahinahinala. Kaya't nang tanungin ni Senator Judge Bam Aquino si Constantino kung nai-report ito sa AMLA, May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. kalaunan, nilinaw ni Constantino, Wala naman pong illegal doon sa encashment po. So kung ganun nga po na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. iniharap din sa witness stand ang dating Land Bank DepEd Branch Manager si Nenita Camposano. Dito piniresinta ng prosecution 3 cheque ng Department of Education na nagkakalaga ng 37.5 million pesos ang bawat isa. Nakapangalan naman ito sa dating Special Disbursing Officer ng DepEd na si Edward Fajarda at in-encash ang mga cheque mula February 2023 hanggang July 2023. Unusual po ang amount ng pag-withdraw. Ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies? Parang mga 10, mga nasa ganoon lamang. 10 million cash. Yes, sir. Okay, so yung 37 is almost 4 times more than the usual. Hindi gaya sa OVP, sa 2 bag lang ani Camposano inilalagay ang pera na winidraw mula sa DepEd account. Tumanggi rin siyang sagutin ang tanong ng Senator Judges kung inireport ito sa AMLA. Samantala, hiniling ng prosekusyon na ipasabina sa impeachment court ang ilang dating kawani ng Commission on Audit para maiharap ng mga testigo. Sa Lunes, August 3, nakatakda ang susunod na impeachment trial. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi na nag-cross-examine ang defense team ni VP Sara Duterte sa 2 dating Land Bank Branch Manager dahil wala umanong questionable o nakapipinsalang lumabas sa kanilang mga testimonya. Tumestigo sina Violeta Constantino at Nenita Camposano sa ika-10 araw ng impeachment trial. Kinumpirma nila na nag-withdraw ang Office of the Vice President ng humigit kumulang 500 million pesos habang 112.5 million pesos naman ang inilabas ng Department of Education noong 2023. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Powa, hindi naman pinagtatalunan ang validity ng encashment kaya hindi na nila pinahaba ang pagdinig. Hindi rin umano mahalaga sa kaso kung itinuring ng mga dating bank manager na unusual o suspicious ang transaksyon dahil ang pangunahing issue ay kung paano ginamit ang pondo at hindi ang pag-withdraw nito. Pero humingi ng paglilinaw ang depensa kung bakit ginamit ni dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang fire exit matapos ang pag-encash ng milyong-milyong pisong pondo. Sa atin, kung yun ang opinion niya, yun ang opinion niya. But that doesn't change anything or that does not put anything at issue dito sa case. Kasi ang pinag-uusapan naman dito, hindi ba yung use of the funds, no? It's not the withdrawal of the funds. So, hindi, para sa akin, again, I'm overusing the word, parang masyado ng petty talaga kung pati yun, patulan pa natin. Iginiit ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na China ang patuloy na lumalabag sa international law sa sigalot sa West Philippine Sea. Pinaalalahanan din ng kalihim ang Chinese Ambassador to the Philippines ukol sa tamang pakikitungo. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Ang China lang ang lantarang naglalabag sa batas dito. Batas sa pandaigdig, batas pangkaragatan. Pinalaga ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang pahayag kamakailan ni Chinese Ambassador Ching Chen na nag-aakusa sa Maynila na gumagawa ng gulo. Yung makikitungo ka, ikaw galing sa ibang bansa, makitungo ka naman. Hindi yung dadating kang parang sangganot, sisiga-siga dito. Hindi ganon ang Pilipino na nalibadbaran tayo Giit pa ng kalihim na walang karapatan ng China na pakialaman ang anumang aktibidad ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong teritoryo at exclusive economic zone. Dahil ito sa muling pambobomba ng tubig kamakailan ng Chinese Coast Guard habang namimigay ng supply ang tauhan ng Philippine Navy malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Maraming sumasang-ayon sa atin at puro na lang single-sided propaganda ang ginagawa nila na wala naman naniniwala. Kasi wala sila maisagot Paano tayo magtitiwala sa sinasabi ng Chinese, lalo-lalo na itong ambahador na to?
Kinundi na din ni Teodoro ang inilabas na video ng state-run media na China Daily na naghahambing sa Pilipinas sa isang unggoy. Inihayag niya na ang pag-ataking ito ay nagpapakita ng moral and intellectual bankruptcy. Kabilang ito sa mga ipinunto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Tinabla rin ng Defense Secretary ang pahayag ni Chinese Ambassador tungkol sa karagatan bilang umano'y shared home ng mga magkakapitbahay. Paano tayo magiging magkapitbahay? 900 kilometers away sila sa atin. Di ba? Ang layo na mga kapitbahay nun. Pinipilit nila maging kapitbahay natin dahil gusto nila sakupin ang ating EEZ. Nagbabala rin si Teodoro laban sa cultural exchange programs sa pagitan ng China at Pilipinas matapos palutangin ng ilang umano'y Chinese scholars ang pag-aangkin sa Batanes. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Umani ng batikos sa maraming Pilipino si VP Sara Duterte matapos sabihing wala siyang maikomento sa kontrobersyal na Pax Silica Initiative. Sa isang panayam sa The Hague, ilang beses na tinanong si VP Sara patungkol sa proyekto pero tila wala siyang ideya hinggil rito. Dahil dito kinukwestiyon ng marami ang kanyang kaalaman sa mga kasalukuyang issue at kahandaang pamunuan ng bansa. Lalo't na ipahayag na niya ang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ayon sa marami at maging sa netizens, irerepresenta ng isang pangulo ang bansa sa harap ng maraming international leaders sa world forums. At kailangan handa at may kaalaman ito hindi lang sa lokal na problema kundi sa foreign affairs at maraming social issues. Ano na? Paxili? Yung Pax Silica. Paxili? Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Pumalag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa isang video na pinost sa social media account ni Senator Amy Marcos. Sa video, binanggit ni Senator Amy ang umano'y ICC sa Malacanang na kalaunan na iniuugnay sa pariralang Impactang Clay. Pero naputol ang video bago maibigay ang buong kahulugan ng acronym. Ayon kay Castro, hindi siya sanay gumamit ng ad hominem o mapanirang pananalita laban sa iba. Anya ang mga naiinis sa kanyang kampanya kontra fake news ang naglalarawan sa mga lumalaban sa disinformation bilang impakta. Lalo't ang mga gumawa, lumabas at nagdirect ng video ang mas babagay umano sa ganitong paglalarawan. Kung sila ang nakapag-describe ng ganung salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Vacation mode ngayon ang aktres at influencer na si Ivana Alawi habang ine-enjoy ang biyahe sa Netherlands. Ibinahagi ng vlogger sa kanyang Instagram ang ilang larawan mula sa kanyang European getaway. Living the life in the Netherlands, caption ni Ivana. May kitang relax ang kanyang aura habang nakasakay sa yate at ine-enjoy ang bakasyon. Magugunitang nag-viral kamakailan si Ivana matapos ang kanyang pamimigay ng 100 brand new iPhone sa ilang maswerteng taga-subaybay sa social media. Susunod, moske sa Gaza City tinamaan ng Israeli airstrike. At sa sports, Alex Ayala, sasagupain ang defending champ na si Leila Fernandez sa Washington, D.C. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tinutuntun ngayon
ng pulisya at Meralco ang 31 kabahayan na posibleng nakabitan ng minanipulang electric meter ng 3 suspect na naaresto sa Cavite. Nahuli umano ang mga suspect habang naglalagay ng resistor device sa loob ng metro para pababain ang nakatalang konsumo ng kuryente. Ayon sa CIDG, iniaalok online ang serbisyo sa halagang 15,000 pesos at ang pangako umano ng mga suspect, kaya nilang itakda ang buwanang billing ng electricity ayon sa kagustuhan ng kliyente. Napag-alaman din ng mga otoridad na isa sa mga inaresto ay lineman ng Meralco. Babala ng otoridad, maaaring magdulot ng overloading, short circuit at sunog ang pagmanipula sa circuitry ng electric meter. Nakadaragdag din umano ang electricity theft sa systems loss na ipinapasa sa mga lehitimong consumer sa pamamagitan ng mas mataas na singil sa kuryente. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa paglabag sa anti-electricity pilferage law. 95% ng handa ang Commission on Elections para sa isasagawang makasaysayang unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre. Ipinagtibay din ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 SONA kung saan tiniyak ang paglalagda sa mga peace agreement. Ang detalye sa Balitang A to Z, hatid ni Naomi Almohano. The BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Tuloy na ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre. Yan ang pagtitiyak ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Ito'y matapos sabihin ng Pangulo sa kanyang ika-5 State of the Nation address nitong Lunes na nakahanda na ang COMELEC at iba pang deputized agencies para sa makasaysayang halalan. 95% na po kaming ready sa Bangsamoro, lalo pat sabihin ng Pangulo na ine-expect ng sambayanan tuloy na tuloy ang isang matahimik na halalan sa Bangsamoro. Ayon sa Pangulo, milestone kung maituturing ang parliamentary elections, lalo't bahagi ito ng pagsasapinal ng peace talks sa rehiyon. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Nitong linggo lang din natapos na ng komisyon ng pag-imprenta sa mahigit 2.9 milyon na balot ang gagamitin sa parliamentary elections. Gayon din ang verification ng mga ito. 5 probinsya ang sakop ng eleksyon kabilang ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. Simula na rin ang campaign period sa Bangsamoro sa July 30 hanggang September 12. Habang nasa 27 lugar naman sa rehiyon ang nasa red category dahil sa banta sa seguridad. Hanggang sa kasalukuyan, maaaring red category sila, pero hindi pa ito umaabot sa punto na pwedeng magdeklara ng COMELEC controls. Ikinatuwa naman ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang development na ito sa Bangsamoro Peace Talks. Ayon sa OPAPRU, napatunayan ni Marcos sa kanyang SONA na mas determinado siya ngayon na tuparin ang lahat ng responsibilidad ng pamahalaan na nakasaad sa kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan kasama ng iba't ibang rebel groups. Dagdag pa ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento, kailangang tuparin ang lahat ng pangako sa mga taong pinili ang landas ng kapayapaan. Nagpahayag din si Marcos sa kanyang SONA ng kahandaan na lagdaan ng isang kasunduan para opisyal nang makumpleto ang peace process. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. At matapos maudlot ng ilang beses, sa September 14 nagaganapin ang kauna-unahan at itinuturing na makasaysayang BARM parliamentary elections. Isang pagbabago at paunti-unting hakbang sa pag-unlad para sa mga mamamayan sa Bangsamoro. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Nagbabala si Meralco Chairman at CEO Manuel V. Pangilinan sa posibleng malaking epekto sa power industry kung aalisin sa electricity bill ng mga consumer ang system loss charges. Ayon kay Pangilinan, aabot sa tens of billions of pesos ang halagang kailangang sagutin ng generation, transmission at distribution sectors. Anya, masyadong malaki ang gastos para pasanin ng buo ng industriya, kaya dapat linawin kung sino ang magbabayad nito. Ginawa ni Pangilinan ng pahayag matapos hilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang EPIRA Law at itigil ang pagsingil sa consumers ng system loss at kaugnay nitong value-added tax. Ang system loss ay kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa power plants patungo sa mga bahay at negosyo. Kabilang sa mga sanhi nito ang pag-init ng mga kable, pagdaan sa mga transformer at iba pang technical losses, maging ang non-technical losses gaya ng electricity theft at illegal na koneksyon. Samantala, sinabi ng Department of Energy na maaaring magpautang ang National Electrification Administration sa mga electric cooperative para ma-upgrade ang kanilang mga pasilidad at mapababa ang system loss. Pumalag ang Malacanang sa kontra-sona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kung saan sinabi ng senador na umiiral ang selective justice sa pamahalaan. Ito ay matapos tawagin ni Cayetano sina Senators Jingo Estrada at Rodante Marcoleta bilang anya ay mga political prisoner. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, personal na paniniwala lang iyan ni Cayetano at ang Sandigan Bayan pa rin ang may kapangyarihang magpasya sa kanilang mga kinakaharap na kaso. Dagdag ni Claire, iba ang pananaw ni Cayetano at iba rin naman ang sinasabi ng mga korte. Maaari rin anyang katawanin ni Cayetano sa korte ang dalawang senador kung naniniwala siyang politikal ang mga kaso laban sa kanila. Iginiit pa ng palasyo na may inihain namang iebidensya ang prosekusyon na maaring pasubalian ng mga akusado sa paglilitis. Pumalag rin ang palasyo sa hiling ni Marcoleta na payagan si Danny Estrada na makalahok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte habang nakakulong. Ayon kay Castro, maaaring ituring itong special treatment na hindi ibinibigay sa iba pang detained professionals. Nilinaw naman ni Castro na anuman ang maging desisyon ng Senate Impeachment Court, nananatili sa Sandigan Bayan ang jurisdiksyon sa mga nakapiit na mambabatas. Inihain na sa House of Representatives ang panukalang itaas ang ceiling mula 250 patungong 350,000 pesos ang tax-exempt o libre para sa annual personal income tax. Inihain ni House Speaker Faustino Bogie D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 10345. Kasunod ang panawagan ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Ayon sa mga may akda, layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng low at middle income earners. Samantala, posibleng tumaas ng malaki ang airfare sa unang kalahati ng Agosto matapos payagan ang mga airline na maningil ng mas mataas na fuel surcharge. Ayon sa Civil Aeronautics Board, itataas sa level 13 mula level 8 ang fuel surcharge para sa mga domestic at international flights mula August 1 hanggang 15, kung saan maaring maningil ang mga airline ng 423 hanggang 1,237 kung domestic flight at mahigit 10,000 pesos naman para sa international flights. Nakuha sa video ang isang sandali nang tamaan ng Israeli airstrike ang isang moske sa Gaza City nitong Martes. Nagdulot ang pag-atake ng malakas na pagsabog habang makapal na usok at apoy ang bumalot sa lugar. Nagpapatuloy ang halos araw-araw na military strikes ng Israel sa Gaza sa kabila ng ceasefire agreement noong Oktubre na nagpababa sa malawakang labanan. Batay sa mga pagtataya, kontrolado ng Israel ang humigit kumulang 64% ng Gaza pagsapit ng huling bahagi ng Abril. Halos lahat ng tinatayang 2 milyong residente ng teritoryo ay siksikan sa coastal area, kung saan marami ang naninirahan sa mga nasirang gusali at pansamantalang silungan. Patuloy naman ang matinding humanitarian crisis sa lugar dahil sa kakulangan sa pagkain, tubig, gamot at ligtas na matutuluyan.
Magtatapat sa round of 16 ng Mubadala City DC Open sina Alex Ayala at defending champion Leila Fernandez na dalawang tennis star na may lahing Pilipino. Parehong left-handed ang dalawa at kapwa nagbukas ng kanilang Washington campaign bunsod ng kanilang previous wins. Mainit naman sinalubong ng Filipino community sa Washington si Ayala matapos ang kanyang laban. Pinuri ni Ayala ang mga Pinoy fans sa DC dahil sa masiglang atmosphere na nilikha nila sa kanyang panalo. Samantala, umabante naman si Fernandez matapos talunin si Magda Linette ng Poland 6-1-6-4 sa loob ng 1 oras at 19 na minuto. Inaasahan na ni Ayala ang isang mahirap na laban kontra sa dating US Open finalist. Anya, uunahin niya muna ang recovery at pangangalaga sa katawan para makapaglaro sa pinakamagandang kondisyon. Isa ngayon ang Ayala Fernandez match-up sa pinakaaabangang laban ng torneo. Good luck sa dalawa at of course, laban lang. Sa aming pagbabalik sa showbiz, SB19 Pablo, inilabas na ang official music video na Usad. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Nakausad ka na ba? Inilabas na ni SB19 leader Pablo ang official music video ng kanyang bagong solo single na Usad. Tungkol ang awit sa patuloy na pag-abante sa buhay o moving forward at pagpapahalaga sa bawat munting hakbang patungo sa pagbabago at pag-unlad. Ipinakita rin sa music video ang ilang bahagi ng personal at musical journey ni Pablo mula sa recording, studio, hanggang sa kanyang mga performance at pakikisalamuha sa mga tagahanga. Kasabay nito, naglabas din si Pablo ng bagong extended play o EP ng Usad na binubuo ng 5 versions. Kabilang dito ang orihinal na bersyon ng First Pass, a cappella, B cappella, at Rad's Kids Camp Demo. Available na ang EP sa Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Tidal at Deezer. Nasa USA ngayon si Pablo kasama ang SB19 bago ang kanilang performance sa Lollapalooza. Ang mga Pilipino nga naman, likas na maparaan. Kung kulang, tiyak na pupunana. Paano kung 3 lang ang players sa pickleball? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin na ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating First Lady ng USA na si Eleanor Roosevelt. Ang sabi niya, ang katarungan ay hindi maaaring para lamang sa isang panig. Nararapat itong maging para sa magkabilang panig. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!